Good day mga Kamitsu! Welcome back to my YouTube channel. Muli ito po ang inyong lingkod na si Daryl James Foronda, your sales executive here at Mitsubishi Picabad Santos, Tondo, Manila. For today's video mga Kamitsu, i-share ko sa inyo yung ating full review ng ating Expander Cross na 2026. Quartz White Pearl po yung available ngayon dito sa kasa. I-discuss ko din po sa inyo ano-ano nga bang ongoing promo nito ngayon pagdating sa SRP, down payment, and monthly amortization. Sulit nga ba ang 1.3 million para sa isang MPV na katulad nito? So, bago natin ipagpatuloy itong video ito, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. And click nyo na rin po yung notification bell button para naman maging updated sila sa mga next video ko pa. So, without further ado, let's get jump into it. So mga Kamitsu, simulan natin sa front face ng ating Expander Cross na 2026. Again mga Kamitsu, ibang-iba na itsura nito ngayon compare mo sa 2025. Mas naging futuristic tignan. Gumagamit po ito ng dynamic shield front fascia. Same lang din naman po sa mga existing models natin, which is nakapagbibigay po ito ng futuristic tignan tsaka mas aesthetic and bolder tignan. So yung kanyang front grille, ibang-iba na rin compare mo dun sa 2025. Kung before, yung front grille ng ating Expander Cross is para may mga ngipin-ngipin dito. Ngayon, hindi na. Naka-honeycomb. Same with yung kanyang X-Force o yung kanyang mga ibang model na naka-honeycomb na yung grille. Medyo malalaki din po yung kanyang butas at gap para at least makapagbigay po ito ng better intake and outtake sa vehicle para at least hindi hirap po yung makina natin lalo kapag gagamitin sa mga malalayong lugar o long drives. Again, sa kanyang radiator grille is nandiyan na rin po yung kanyang camera for camera 360. Equipped na po ng camera 360 yung ating Expander Cross and GLF basta 2026 model. Then ibang-iba na rin po yung itsura ng kanyang front bumper mga Kamitsu. Kung mapapansin niyo yung sa 2025 natin, buo po yung kanyang bumper. Ngayon nagkaroon po ng dalawang bukol o umbok dito. So mas makapagbibigay po siya ng chunkier at bolder tignan. Again mga Kamitsu, naka-DRL na rin po yung ating 2026. Same lang din naman po ng ating 2025. Yun nga lang mga Kamitsu, mas marami yung LED strips nito compare mo dun sa 2025 po natin. Then again, naka-T-shape LED headlamp pa rin po ang ating 2026. Same with 2025. Ang benefits po kasi nito, mas wider po yung kanyang bato ng liwanag compare mo dun sa mga conventional na bilog lang. Then, naka-full LED na rin po ito na fog lights. Parehas po kaliwat kanan. Same with 2025 natin. So yun na mga Kamitsu, lahat ang meron sa 2026 natin. Then again mga Kamitsu, may discuss ko lang din po sa inyo. Ang ating Expander Cross na 2026 gumagamit ng green laminated windshield, which is ito po yun. Bukod sa durability, nililesen po ng windshield na to yung sound sa labas para at least hindi po masyadong dinig sa loob po ng ating cabin. So mas komportable. So, let's talk about the engine ng ating Expander Cross mga Kamitsu. Bubuksan lang natin yung kanyang engine bay para at least may discuss ko sa inyo kung ano nga ba may i-offer nito. Again mga Kamitsu, ang ating Expander Cross ay equipped ng 4A91, 1.5 liter, inline 4 with double overhead camshaft, 16 valve na gasoline engine na mayroong Maybach technology. So, Maybach technology, it means Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control System, so it gives more power, fuel efficient, and less emission. Then again mga Kamitsu, meron po itong total displacement na 1,499 cubic centimeter. Then meron po itong maximum power output na 105 PS by 6,000 RPM. Then pagdating naman po sa maximum power torque, meron po itong 141 Newton meter by 4,000 RPM. Then again, 4-speed automatic po ang ating Expander Cross na 2026. Idea lang mga Kamitsu, ang ating Expander Cross sa 2026 is
meron fuel consumption na 12 to 16 km per liter kapag city driving, while highway naman po is 21 to 23 km per liter. So just imagine mga kamitsu kung gaano katipid ang ating Expander Cross pagdating sa fuel consumption. Again mga kamitsu, no, kung kanina na pag-usapan natin yung front face ng ating Expander Cross na 2026, ngayon nasa side naman tayo ng unit natin. I-discuss ko sa inyo ano-ano nga bang nabago pagdating sa exterior ng unit natin compared sa 2025. So let's start mga kamitsu. Meron pa rin naman po itong side fender flare na mula sa harapan hanggang sa likod. At the same time, meron po itong body cladding na gray accent, glossy. So bukod po sa nakapagbibigay po ito ng aesthetic, at the same time futuristic tignan, nagbibigay po ito ng protection para sa body ng ating unit. So halimbawa, nagasgasan yung ating unit, hindi directly tatama dito sa mismong katawan natin. So dito muna sa kanyang fender or body cladding. Again mga kamitsu, same with 2025, ang ating Expander Cross na 2026 may roof rail na din. So bagay na bagay yan mga kamitsu, nagbibigay po kasi tayo ng libre na roof rack. So kung mahilig kayo mag-camping, mapakikinabangan nyo to. Tapos yung roof rack na ibibigay ko sa inyo, other storage pa rin naman po yan mga kamitsu. Then mga kamitsu, sa 2026, wala na po tayong monotone. Most po sa model natin, lahat po ng model natin is two-tone na. It's either white, na same katulad nito, green, bronze, or orange. Then mga kamitsu, kung mapapansin ninyo, last year, yung kanyang side mirror at yung kanyang door handle, yung kanyang side mirror is glossy. Ngayon hindi na. So black na po yan, ipinarehas yun sa kanyang bubong. Mas nag-blend o mas magandang tignan compared mo doon sa last year na glossy. Then pagdating naman po sa door handle, before naka-chrome din po yan, silver, glossy. Ngayon body color na. So kung ano po yung kanyang body, same na rin po sa kanyang door handle. Then meron din po itong chrome accent na linya na mula rito hanggang dito sa pinakalikod natin. Hindi pa rin naman po nawawala yung mga chrome accent. So nakapagbibigay din kasi ng elegante. Then kung mapapansin nyo mga kamitsu, no, retractable na rin po yung ating side mirror. Kapag nilock natin yung kanyang key fob, magpo-fold yan. Same lang sa 2025 natin. At the same time, naka-integrated na rin yung kanyang turn signal light. Then mga kamitsu, no, equip po ito ng keyless entry. So basta yung susi ay nasa ating bulsa, by pressing this button, effortless, makakapasok tayo sa loob ng vehicle po natin. And again mga kamitsu, no, I think ito yung mga naging isa sa mga deciding factor kung bakit Expander Cross yung pinipili ng ibang client namin compared sa ibang MPV na meron ngayon sa merkado, because of the ground clearance mga kamitsu, no. Yung kanyang ground clearance is merong kabuuan na 225mm. Just imagine, MPV lang to pero ganun kataas yung kanyang ground clearance. So hindi tayo mangangamba na kapag halimbawang nasuong tayo sa mga baha, aabutin yung engine natin. So hindi, ganun kataas yung kanyang engine. Then again mga kamitsu, isa din po ito, I think sa deciding factor kung bakit pinipili nga ng iba itong ating Expander, because of the ride and comfort. Again mga kamitsu, no, yung kanyang suspension sa harap ay MacPherson strut with coil spring stabilizer bar dun sa harap, while sa likod naman po is torsion beam. Kung mapapansin nyo po, sobrang komportable lalo pag ma-experience ninyo na sumakay dito sa unit. Again mga kamitsu, meron po tayong test drive dito sa Expander Cross sa Abad Santos. So kung gusto nyo ma-experience, pwede, mag-walk-in kayo, hanapin nyo ako, tutulungan ko kayo or i-guide ko kayo sa pag-test drive natin. So let's talk naman po about sa tires and wheels ng ating unit. Ito. So pag-usapan naman natin pagdating sa tires and wheel ng ating unit na Expander Cross 2026. Same lang naman po sa last year. Meron po itong sukat na 205/55R17. Then equip po yung kanyang mags ng two-tone na black and silver or chrome na hindi katulad last year na medyo may pagka-grayish at the same time iba yung design. Before kasi para siyang shuriken, ganon. Ngayon po meron siyang 9 spokes na kapag tumatakbo para siyang fidget spinner. Then pagdating naman po sa safety features, equip po yung ating unit ng disc brake sa harapan, while sa likod naman po is drum brake. Then equip po ito ng ABS o anti-lock braking system and EBD o electronic brake distribution. At the same time, brake assist at hill start assist.
Then meron na rin po yan na active yaw control. So maganda yun sa mga cornering mga Kamitsu, no? So yun na nga mga Kamitsu, no, napag-usapan na natin yung side profile and even yung kanyang front face. So let's talk about the back profile. Didiscuss ko sa inyo ano nga bang meron pagdating sa back profile ng ating unit. So yun na nga, nandito na tayo sa likod mga Kamitsu, no? Again, i-discuss ko sa inyo yung exterior ng ating unit. Again, si Expander Cross na 2026 is equipped pa rin naman po ng pin-type antenna, which is ito po. Bukod po sa aerodynamic, nakapagbibigay po ito ng better reception lalo pag gagamitin natin sa radio yung ating unit. Compare mo dun sa mga pole type na antenna. Then again mga Kamitsu, no, meron pa rin naman po itong rear spoiler na naka-integrated yung kanyang brake assist. Ito. So makikita yan kapag bigla tayo nag-sudden brake, iilaw po ito. Bukod dun sa kanyang brake light sa likod, iilaw din po yan. So, makapagbibigay warning po yan sa mga nasa likuran nating na vehicle na nag-unsudden brake po tayo mga Kamitsu. Again, mga Kamitsu, gumagamit pa rin naman po ito ng T-shape na tail light, which is full LED na. Even yung kanyang turn signal lights is LED na rin mga Kamitsu, no? Gaya nga nasabi ko sa inyo, mas wider kasi talaga ang batong liwanag nito compare mo dun sa mga conventional na bilog. Again, mga Kamitsu, meron na rin po yan na reverse camera kasi equip po yung ating unit na camera 360 mga Kamitsu, no? Meron po yung camera sa harap, then sa magkabilang side ng ating side mirror sa ilalim na din po yung kanyang camera para sa camera 360. Then meron po siyang badge na Expander Cross na nandito, ito mga Kamitsu, chrome, so nakapagbibigay ng elegante. Then mga Kamitsu, na iba na rin po yung kanyang bumper compare mo dun sa 2025 natin. Same naman po dun sa front bumper, meron po siyang parang dalawang bukol dito. Then naka-integrate po dyan yung kanyang reflector light, ito. So nakapagbibigay po yan added visibility sa gabi. Then meron na rin po siyang rear bumper garnish, ito, gray, glossy. Same with dun sa last year natin. Pero naiba na yung design mga Kamitsu. Mas bolder and chunkier compare mo dun sa last year natin. So, yun lahat ang meron sa 2026 natin sa kanyang back profile mga Kamitsu, no? So, pag-usapan naman natin yung interior. Ano nga bang meron at nabago sa 2026 model natin? So, tara mga Kamitsu. Pag-usapan natin yung interior. Papasok tayo sa loob para makita nyo kung ano-ano bang may offer nito ngayon. Tara! So, kaya muna natin yung pinaka sa driver side natin mga Kamitsu. Buksan natin. So, yan. Dito muna tayo sa pinaka side panel ng door ng driver side. Pasensya na mga Kamitsu, no? Mapapansin yung mga naka-plastic pa. Actually, for release ko kasi ito mga Kamitsu. Binablog lang natin. So, sa door panel, ang interior ng ating unit na 2025 is combination ng black and burgundy color na leather. Papansin nyo, napaka-elegante mga Kamitsu, lalo kung makikita nyo na actual. So may mga red stitches yan dyan, eh, no? Leather po ito, soft pad leather. Tapos merong maliit na socket dito na pwede mo paglagyan ng kahit na ano. Tapos naka-automatic na po yung windows natin. Naka-central door lock, so pwede na siya maglalak. Although bawat pinto may individual lock, same this one. Tapos meron bottle cap na holder dyan. Yun, bottle, holder dyan. Tatlo pwede mong ilagay. Nandyan din yung speakers natin. So yan yung meron sa door panel ng driver side. Then pagpasok natin sa loob, yung kanyang dashboard is combination po ng ABS plastic na leather finish, then soft pad leather. Naka-leather na yan mga Kamitsu burgundy. Same with yung kanyang door na meron din pong soft pad. Una natin makikita ang control dyan is yung kanyang controller sa bintana para sa pag-adjust yung kanyang mismong salamin. Yan yung kanyang left and right. Tapos auto fold ang pindutan kung halimbawa madadaan kayo sa mga masisikip na lugar. Pag prenes mo to, magpo-fold yung mga side mirrors natin para at least hindi tatama. Then may traction control button here. Pwede mong i-on and off. Nasa sa inyo na po yan. Then pagdating sa steering wheel, naka-tilt and telescopic adjust po yan. So nandito yung pinaka pang-adjust natin, pang-lock. Na itataas, baba po siya.
So, depende yan sa preference ng driver kung gusto niya yung manubela is malayo, malapit, nakataas, nakatungo, nakababa. Then, nandito po yung controllers para sa ilaw ng ating sasakyan. Yung kanyang pang turn signal lights, then yung kanyang headlight, fog lights, diyan natin siya makokontrol. Then, naka 3-spoke leather wrap yung ating steering wheel. So, napaka-elegante mga kamitsu kung mahahawakan nyo siya. Yung leather feel niya. So, napaka-elegante. Then, yung may controllers po yan para sa audio remote control. Yan. Nandito na para dun sa kanyang cluster meter. Nandiyan yung control ng volume para sa head unit. Tapos sa kabila naman po yung controller ng ating cruise control. So, ang paggamit nito, minimum 40 km dapat yung tinatakbo natin para ma-set natin yung kanyang cruise control. Then kapag ayaw na natin, isapakan natin yung brake pedal at the same time yung cancel button. So, ang benefits ito, nakaiiwas to sa leg fatigue o sa pangangawit ng paa sa kakaapak natin ng silinyador o gas pedal. Tapos may hands-free button yan. Basta connected yung phone natin via Bluetooth. Pwede tayong sumagot at mag-cancel ng tawag at the same time voice command. So, yun lang lahat meron dito sa ating steering wheel mga kamitsu. Sa kabilang side, kung controller ng ilaw, nandito naman po yung controller ng ating wiper sa harap, sa likod. So, tingnan naman po mga kamitsu sa cluster meter ng ating Expander Cross na 2026. Naka 8-inch na po yan na full LCD display. So, fully digital siya. So, start natin para makita ninyo kung gaano kaganda yung kanyang animation. So, yun mga kamitsu, no? Napaka-elegante. So, nababago po yan. Depende sa preference natin. Then, again naman mga kamitsu, no? Pagdating sa head unit, naka 10-inch po yan na equipped ng SDA o SmartLink Display Audio with Apple CarPlay and Android Auto na wireless. Then, gaya po na nasabi ko, equipped na po ito ng camera 360. So, no need na magpa-install ng camera 360. So, yan po yung selections ng different types of cameras para makita nyo ng buo yung kanyang display o yung kanyang unit, yung unit. Then, napapalitan din po siya ng ilaw. Depende po ng kulay. Depende po sa gusto natin. So, napakalaki na mga kamitsu. Kung dati naliliitan kayo sa 7-inch, ngayon ginawa ng 10-inch na yan. So, push, start and stop na din po ang ating unit. So, keyless na. Wala nang tayong susi. Yung basta yung key fob nasa inyo. Yeah. Tapos, tayo muna natin mga kamitsu. Maubos yung gasolina. Pagdating naman po sa interior mga kamitsu, gaya ng sabi ko sa inyo kaganina, naka-genuine leather seat po yan, na combination ng burgundy at the same time black color, tapos may mga red stitches. Tingnan mo naman gaano kaganda mga kamitsu yung ating unit, no? Ayan, no? Tapos naka 6-way seat power adjust yan, manual. Hindi katulad ng ibang variant natin na automatic. Pero okay na rin yan mga kamitsu. Sulit na sulit for the price, no? Napaka-elegante pa ng unit natin. Ang maganda kasi mga kamitsu sa Expander Cross natin, no? Equip po ng heat guard yung mga leather seat natin. So, hindi tayo mangangamba na pag na-park natin yung unit sa mainit na lugar is mainitan tayo. So, yan, may heat guard yan. Nakikita nyo kung gaano ka-elegante. So, pasok tayo sa second row para may discuss ko sa inyo yung ating dashboard. So, yan, sa loob na tayo mga kamitsu, no? May visor yan sa kanyang driver side. Nandiyan yung dome lights. Bulb type. Yan lang ang pinaka-bulb type sa unit natin. The rest is LED na. Then yung kanyang rear view mirror. Then yung visor para sa passenger. May salamin yan. May adjust. Tapos, naipaliwanag ko na sa inyo kaganina, yung dashboard niya is combination yan ng ABS plastic na naka-leather finish. Yung kanyang dashboard is merong soft pad leather na combination ng burgundy. At the same time, red stitches. Tapos, yung black na yan,
Hindi lang masyadong visible pero carbon yan mga Kamitsu. Tapos nandyan yung kaniyang aircon vent, then yung kanyang hazard. Tapos ayan yung kanyang aircon na controllers para sa fan, then yung kanyang thermostat, dual zone yan, pwedeng hot and cold. Tapos meron siyang maliit na LCD display dito. Yan dito. Tapos yan yung kanyang controllers para sa front defogger, rear defogger, max cool. Kung halimbawang i-control natin yung aircon ng maipik niya yung pinakamataas na temperatura para mabilis niya mapalamig yung ating cabin kapag na-park natin sa may init na lugar. Mode kung saan natin patatamain yung ventilation ng ating aircon. AC for air condition, and yung kanyang ventilation. Off para mag-off yung system ng aircon natin. Then, hindi lang masyadong visible mga Kamitsu, no? Ito yung mga sockets or lagayan o packets sa ating dashboard. Meron siyang mali dito na lagayan ng cards. Ito, cellphone, pwede. Tapos may USB Type-A and USB Type-C. Then, yung kanyang 12-volt socket, mga Kamitsu. Then, yung kanyang pagdating sa transmission, mga Kamitsu, no? Naka 4-speed automatic po tayo. Again, hindi po ito CVT. Actually, personally, kung ako ang tatanungin, mas gusto ko ang automatic transmission compare sa CVT. Ang benefits lang naman ng CVT is seamless sa shifting ng gear. Hindi ramdam yung pag-shift mo ng gear. So, yun lang. Pero ang downside naman nun, kapag nagka-problema yun, automatic, mas mahal yung maintenance. Papalitan mo ng buo yung inyong CVT. Hindi katulad sa automatic transmission na by parts. Kung ano lang yung maging problema niya, yun lang ang papalitan. So, mas less yung cost ng kanyang maintenance, mga Kamitsu, no? Ito preference ko lang naman. Pero depende na rin sa inyo. Nasa sa inyo pa rin naman yan. Kung tatanggapin nyo yung aking explanation. Tapos, sa kanyang transmission, meron niyang maliit na pindutan dito para sa security purpose din naman. Para pag halimbawa may bata kayo at hindi sinasadyang maibaba yung ating transmission, hindi basta-basta maibababa. Tapos na dyan yung kanyang overdrive button. So, magagamit mo yan kapag halimbawa gusto mo mag-overtake dun sa vehicle na nasa harap mo, nababagalan ka. So, by pressing this button, magkakaroon siya ng added force para makabante tayo. Tapos, naka-auto parking brake na siya. Handbrake auto hold. Auto parking brake, ang conventional na handbrake natin before, yung ginaganyan. So ngayon, effortless na by pressing this one. Tapos kapag ayaw mo na, tanggalin mo siya. Tagalit yung kanyang controller. Tapos auto hold. Maganda yan sa traffic situation, mga Kamitsu. Gamit na gamit yan. So kung may time kayo, pwede kayo mag-visit dito. Ita-try natin, ita-test drive natin yung unit. Ipapaliwanag ko sa inyo kung para saan yung auto hold. Kapag traffic situation, maganda yun. So, hindi mo na kailangan pang ibaba yung gear mo from neutral or park. Pagka sobrang tagal na nasa traffic ka. So, kumbaga ano yan stop and go. So, nililess niyan siyempre yung at least leg fatigue at the same time. Hindi mo na kailangan pang bababa yung gear mo. So, effortless. Cup holder, dalawa. Meron yan dyan, mga Kamitsu. Tapos, center armrest console. Yan, mga Kamitsu. Burgundy, napaka-elegante. Tapos, napakalalim ng kanyang storage. So, marami kayong pwedeng ilagay dyan, mga Kamitsu. Tapos, dyan yung kanyang glove box. So, lipat naman tayo sa passenger side para may discuss ko kung ano mayroon doon. Dito naman kayo tayo sa passenger side, mga Kamitsu, no? Same lang din naman po ng materials. Yan, genuine leather, two-tone na black and burgundy color. Then, yan. Tingnan mo naman kung gaano ka-elegante. Pasensya na kayo, mga Kamitsu, no? Medyo magulo siya kasi i-release pa yan, lilinisin pa bago i-turn over sa client. Shoutout po sa aking client. Meron siyang glove box na napakaluwag. So, ang dami mo pwedeng ilagay. Nandiyan yung kanyang mga manuals, documents, anything na pwede mo ilagay dyan, pwede mo mailagay dyan, mga Kamitsu, no? Then, yung kanyang SRS airbag, passenger and driver sides, yan. Tapos, yung ventilation ng aircon. Then, meron siyang maliit na tweeter dyan. So, napakaganda ng sounds nito, mga Kamitsu, kahit na hindi specially tuned by Yamaha katulad sa X-Force at saka Destinator. Maganda na po yung speakers na to. Meron siyang underseat tray. Yan. Pwede mo siya magamit.
Tapos, ayan yung regular matting niya. Pero aside dyan, kasama sa mga previous natin, yung deep dish matting. So, yan lahat meron sa passenger side. Tapos, meron siyang maliit na packet dyan. Pwede kang maglagay dyan. Tapos, pagdating sa door panel ng ating passenger side, same naman sa driver side, wala nga lang controller dyan ng mga bintana kasi although meron siya individually, nandun kasi yung pinaka main controller sa driver side. Tapos yung kanyang door lock, individual lock din, may pocket, may bottle cap na tatlo dyan, holder. So may cup holder dyan. So yung lahat meron sa second row, sa passenger side. Pasok naman tayo sa second row, kung ano may offer ng second row lang. Tara, ikutin natin. Nandito tayo sa stockyard mga kamitsu sa taas ha. Baka magtaka kayo. So tara, pasukin natin yung second row. Ito yung meron sa second row sa door panel niya. May individual lock sa bintana, door lock, may pocket din, may tatlong lagayan. May tatlong lagayan dyan ng bottle. Tapos, merong individual na aircon vent. Yun yung pag-adjust ng aircon natin para malamig yung second row at saka third row. Hindi lang siya dumidepende dun sa aircon vent natin sa driver side, mga kamitsu. Tapos, sa gitna, naandyan yung kanyang 12-volt socket. USB socket, USB Type-A, and USB Type-C. Tapos, sa bawat likod niya, meron siyang pocket dito, mga kamitsu, sa leather niya. Tapos, napakaluwag, mga kamitsu, no? Ako, sa mga mapapansin niyo yung previous vlogs ko, trinay natin yung second row, napakaluwag. Tapos, meron yan armrest sa gitna na may cup holder din po. Hindi lang natin may baba dahil naka-plastic. Then, mga kamitsu, ito din yung bago sa 2026 natin. Meron ng headrest yung gitna. So, hindi na feeling lonely. Kasi dati, sa 2025, dalawa lang magkabilang gilid. So, ngayon, tatlo na, mga kamitsu, no? So, turo ko naman sa inyo kung paano ibababa yung ating upuan sa likod. Ay, sa second row. Para makapasok ka sa third row. Ganyan mo lang, pak! You know, makakapasok ka na mga kamitsu, no? So, napakaluwag ng third row niyan. Makikita nyo sa ibang vlogs ko, sirinay ko yan, even adults, kasyang-kasya. Tapos, may dome lights, then yung 12-volt socket, then yung kanyang mga pocket side dyan na lagayan ng tablets, and cup holder sa gilid. So, yan. May seat belts. So, safe na safe. So, yun ang mga kamitsu, no? Makikita nyo naman doon sa iba kong review ng cross natin. Na-try natin yan. Swak na swak tayo, mga kamitsu. So, sa likod, yung bubuksan natin, pakikita ko sa inyo. So, tara mga kamitsu. Pasukin naman natin yung loob o yung sa trunk ng ating expander. Makikita nyo kung gaano kaluwag. So, i-discuss ko sa inyo kung anong meron sa loob. Tara, pasukin natin mga kamitsu. No? Again, mga kamitsu, mapapansin ninyo, sa lahat ng MPV ngayon, ito lang yung kayang mag-full flat. So, meron po siyang kabuuan na 1,630 liters. So, just imagine kung gaano kaluwag. And mapapansin nyo mga kamitsu, no, na ipo-full flat yan hanggang sa second row. So, sa mga mahilig mag-camping, so, kinakailangan nyo lang ay bumili ng accessories na higaan. So, pwede nyo na itong higaan hanggang doon sa second row. So, just imagine kung gaano kaluwag. Tara, pakita ko sa inyo kung anong meron sa loob. So, papasukin natin mga kamitsu, no? Ayan. Papansin nyo, napakaluwag niya mga kamitsu. Sa third row, ayan yung meron sa atin. Meron siyang tablet na lagayan doon. Then, cup holder. Lagayan din dyan sa kabilang gilid, sa kabilang sides. Then, meron na rin yung 12-volt socket. So, bibilan nyo lang siya ng adapter. Tapos, meron yung
storage under sa ilalim. Yan mga Kamitsu, 3. So marami tayong pwedeng ilagay dyan. Bukod dyan, dyan nyo din makikita yung kanyang lagayan ng spare tire. Yan. Doon naman sa kabila yung kanyang lagayan ng jack at the same time mga tools. So ibababa nyo lang to mga Kamitsu, no? Itong pinaka tornilyo na to, tapos may kasamang tools yan, may bababa mo na yung spare tire natin. So idea lang mga Kamitsu, no? Kung ano yung mugs na 4 natin, same po dun sa spare tire. Hindi na to yung katulad dati na donut type, yung parang bakal lang. So kung ano yung 4 na mugs niya, same dun sa kanyang spare tire. So yan na, na-discuss ko sa inyo yung kanyang cargo capacity at the same time yung kung ano-ano meron dyan. So yun na yan, yung quick review ng ating cross, no, ng 2026. Ngayon, i-demo ko naman kung ano yung ongoing promo nito ngayon na sigurado akong magugustuhan nyo mga Kamitsu. Biruin mo ba naman mga Kamitsu, no? 0 down, tapos wala kang ilalabas, mapapasayo to. Tapos sobrang loaded sa previous. So i-discuss ko na ngayon. So yun na nga mga Kamitsu, no, natunghayan na natin yung ating review ng ating Expander Cross na Quartz White Pearl 2026. Nandito tayo ngayon para i-discuss ko sa inyo ano-ano nga bang ongoing promo nito ngayon pagdating sa promotion ng January 2026. So let's start. Again, meron po itong SRP na 1,393,000 since white po ito. May additional siyang 15,000 sa SRP. Ang normal SRP ng ating cross is 1,378,000. So plus 15, 1,393,000. Then again mga Kamitsu, ito na yung pinaka-good news ko sa inyo. All-in down payment. Ibibigay ko sa inyo 0 down. So sa mga nagsasabi na walang 0 down, kalokohan nyo yun. May 0 down po tayo ngayon. Naka 0 down. Basta hindi kayo living outside Manila residency. Nasa Manila lang kayo, 0 down, wala kayong ika-cash out kahit piso. Then, meron po itong monthly amortization na 28,423 pesos for 5 years. Then, may ongoing promo po ito ngayon na free 1-month amortization. So, pay after 70 days pa bago kayo mag-start. At the same time, 59 months na lang po yung ating babayaran sa bangko. So, pay after 70 days pa bago mag-start yung first monthly amortization nyo. Just imagine, for 0 down payment, tapos mababa ang monthly amort, mapapasa inyo itong MPV na napaka-pogi na saksakan pa ng loaded pagdating sa features and specs. At the same time, sa previous, napakaraming ibibigay natin. So, i-discuss ko na ngayon kung ano-ano yung mga previous na maaari mo ma-avail just in case sa akin kayo kukuha. So, let's talk about the standard previous. May kodi ko ako mga Kamitsu, no? Kasi medyo marami talaga ganun kagalante inyong lingkod. Again mga Kamitsu, sa standard previous natin, nagbibigay po tayo ng genuine matting, 3M tint, emergency warning device, 1-year comprehensive insurance, 3 years TPL and 3 years LTO registration, PMS Plus from 1,000 km up to 20,000 km, free po yung labor at saka oil filter, factory rust proofing, chattel mortgage, and guys, ito, kami lang yung nag-o-offer nito sa merkado. 6 years na ang ating warranty before 5 years lang. So, ino-offer natin 6 years warranty. Just imagine mga Kamitsu. Sa iba po kasi is 3 years or 100,000 whichever comes first. So sa amin, 6 years na mga Kamitsu. So nasa exciting part na tayo ng video ito. Ano-ano yung mga special freebies o exclusive freebies na ibibigay ko just in case sa akin kayo mag-avail. Again mga Kamitsu, kung talagang nagda-doubt kayo at sinasabi ng ibang agent na hindi daw ibibigay yung freebies, may mga previous vlogs tayo ng release at kaya testimony ng client na talaga ibinibigay natin yung previous. Yung mga ibang ahente kasi napakakuripot mga Kamitsu, no? Hindi naman sa nila lahat, pero ganun talaga sila. Hanggat magugulangan nila yung kliyente, gugulangan nila. Sa akin po kasi, iniisip ko hindi lamang po ako ang magiging masaya, pati yung kliyente magiging masaya, just in case sa akin kayo mag-a-avail ng unit. So ito yung mga special previous natin mga Kamitsu. Nagbibigay po tayo ng Thailand Rain Visor, Expander Cross na hood emblem, keychain, dashcam, harap at likod pa i-installan po natin ng dashcam mga Kamitsu. Car cover, 3-row deep dish matting, gaya nung nasa video ko kanina na diniscuss ko, meron siyang regular matting pero bibigyan ko kayo ng deep dish matting.
Mitsubishi umbrella, full set of garnish, headlight, door handle, yung kanyang taillight at saka gas tank garnish. Tapos, Bosch Europa. I-upgrade natin yung inyong busina sa Bosch Europa horn. Titanium muffler tip, car cover, and car vacuum. Additional previous natin mga kamitsu, no? Side step seal, cargo trunk tray, carbon fiber steering wheel cover, parking sensor, then car care kit set, yun po yung sa shampoo, body wax, then yung kanyang detailing wax, star block, Mitsubishi mag. Ito na mga kamitsu, no? Nagbibigay din po tayo ng additional freebies na roof rack. So, since ang ating cross ay merong roof rail, bibigyan natin kayo ng roof rack. So, makikita nyo sa mga ibang videos natin na talagang ni-install yon, ibinibigay natin ng libre at walang binabayaran ng kliyente. So, yun na, natunghayan nyo na mga kamitsu, no? Sa mga nagbabalak ko na gustong kumuha ng sasakyan, nasa screen na yung aking full contact details. You can reach me on my social media account. Then yung mga number na naka-plus sa screen is Viber ready and WhatsApp ready. So, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para naman maging updated sila sa next vlog pa natin. So once again, this is your sales consultant, Daryl James Waronda, now signing out. Ciao!